magandang araw sa lahat. Nandito po ako ngayon sa harap nyo para interviewin ang aking ama tungkol sa Bagyong Tino. So, unang tanong. Pangalan, edad, at taga saan? Ryan Presbytero, Bagakay, Sugod, Cebu, 47. Pangalawang tanong, ano ang paghahanda na iyong ginawa nung nalaman mo na may paparating na bagyo? Siyempre, bigas, health kit, at mga pagkain, labi na sa mga tambal atong siguradoon yun, o flashlight, o labi na ang atong pamilya siyempre. Pangatlo, noong nanalasa ang Bagyong Tino, ano ang pangyayari na iyong naranasan? Ang naranasan ko, nakuha na ko sa akong kagalingon. Ako isip barangay kagawad, akong pamilya dira sa balay, di gyud maayo ang kusog na hangin nga imong kuhaon imong pamilya, kinahanglan secured mo adto din ka sa evacuation center sa eskwelahan. Pangapat, pagkatapos ng bagyo, ano ang iyong ginawa upang makabangon sa trahedya? Siyempre, ang nagawa ko, nilinis ko ang bahay namin, at siyempre balik agad sa trabaho para makabangon sa trahedya. Panglima, mayroon bang tulong na ibigay sa inyo ang gobyerno para sa inyong pagsisimula? Siyempre, binigyan kita ng bigas at saka dilata, canned goods, mayroon pang iba. Pang-anim, ano ang mensahe ninyo sa mga taong nawala ng mahal sa buhay at nawala din ang kanilang bahay? Siyempre, di lalim ang trahedya. Kinahanglan atong sugaton ang bisag unsa na hitabo na to. Nawagtangan ka man sa pamilya, bangon lang gihapon ka, basi haron di ka maluya sa imong kagalingon, kugi lang yun haron makabangon ka sa imong pamilya. Pang-pito, ano ang aral na iyong nakuha pagkatapos ng bagyo? Siyempre, ang aral na ang akong nakatunan sa bagyo, kinahanglan yun nga sayo pa mubakwit ka ngadto sa evacuation center kay labi na di nimo makaya ang hangin, wa sa kakibaw ang hangin kuno sa mabot ang kusog, labi na sa uwan. Maghinahot lang ko nga wanay lain bagyo mabot. So yun lamang po, salamat.